Ang araw ng paglisan ni Amiel sa lungsod ng Maynila ay puno ng kalungkutan at kawalang katiyakan. Matapos pumanaw ang kanyang tagapag-alaga, ang kanyang tanging tahanan ay tila biglang nawala. At sa halip, napilitan siyang bumalik sa probinsya ng Balangkot, isang lugar na halos limot na ng kanyang alaala. Isang maliit na baryo ito sa gilid ng kagubatan, kung saan ang buhay ay tahimik at tila hindi apektado ng modernisasyon. Ang bahay ni Lolo Inyong ay maliit ngunit maaliwalas, gawa sa mga lumang kahoy at mga sawaling may mga butas-butas na bunga ng panahon. Si Lolo, na dating kilalang karpintero sa kanilang lugar, ay matanda na ngayon, mabagal ng maglakad, at halos hindi na kayang tapusin ang anumang gawain nang hindi na uupo sa kahinaan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang katandaan, makikita pa rin sa kanyang mga mata ang mga lihim ng nakaraan. Si Amiel, ang kanyang tanging apo na nagbalik mula sa lungsod matapos ang maraming taon, ngunit hindi iyon nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-iingat at palagi niyang binabalaan si Amiel na huwag pupunta sa kubo sa likod ng kanilang bahay. Sa likod ng bahay na iyon, nakatayo ang lumang kubo, tila isang nagbabantang anino sa gitna ng mga puno ng niyog at saging. Minsan itong tinirhan ng kanyang lolo at ng mga kasamahan nito noong kanilang kabataan. Ngunit sa hindi malinaw na dahilan, iniwan nila itong bigla at hindi na muling binalikan. Si Amiel ay pinagbawalang lumapit sa kubo kahit noong bata pa siya, at ngayon, mas matindi pa ang babala ni Lolo. "Amiel, wag na wag mong babalikan ang kubo. Luma na yon, delikado. Hindi mo na kailangang alamin pa kung ano ang nandoon," sabi ni Lolo habang nakaupo sa lumang rocking chair sa harap ng bahay. Ang tono ng kanyang boses ay seryoso, halos nagsusumamo. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, mas lalo lamang itong nakapagpalitaw ng tanong sa isipan ni Amiel. Isang hapon, habang inaayos ni Amiel ang bubong ng bahay, napansin niyang tahimik ang paligid. Ang tunog ng mga ibon at ang sipol ng hangin ay tila humupa. Lumitaw ang isang pakiramdam na parang may nanonood sa kanya mula sa kagubatan. Nang sumulyap siya patungo sa kubo, nakita niyang tila gumalaw ang kurtina ng bintana nito kahit sarado ang pintuan. Mukhang hindi maiiwasang sumilip doon balang araw. Bulong niya sa sarili. Ngunit agad niyang inisip ang mahigpit na bilin ng kanyang lolo, kaya't ipinagkibit balikat na lamang niya iyon at itinuloy ang kanyang gawain. Kahit anong gawin niya, hindi maiwasan ni Amiel na mapatingin sa kubo tuwing may pagkakataon. Habang tumutulong kay Lolo sa mga gawaing bahay, pagwawalis sa bakuran, pag-aalaga sa mga tanim, o pag-aayos ng mga gamit sa loob ng bahay, ang kubo ay tila may sariling tinig na tumatawag sa kanya. Dumagdag pa rito ang mga kapitbahay na sinasabing may kwento raw ang lumang kubo. Si Mang Pelagio, ang tsismoso nilang kapitbahay, minsang dumaan para makipagkwentuhan kay Lolo. Habang naghuhugas ng pinggan, narinig ni Amiel ang usapan nila. Inyong, kamusta na yung apo mo? Nakita mo na ba kung may balak ding halongkatin yung kubo?" Tanong ni Mang Pelagio, tila isang tanong na may kahulugang higit sa simpleng tsismis. "Hindi siya pupunta roon," sagot ni Lolo ng madiin. "Alam mo naman, Pelagio, hindi biro ang nakatago sa lugar na iyon." Napahinto si Amiel sa kanyang ginagawa. Ano ang ibig sabihin ni Lolo? Anong nakatago sa kubo? Si Aling Sela naman, ang mananahi, minsan ding nagpahaging nang dumaan siya sa bahay para maghatid ng mga bagong tahi. "Inyong, kamusta na yung lumang kubo? Hindi pa rin ba naaayos? Baka magiba na lang yan bigla, delikado na yan, lalo na sa mga bata," ani Aling Sela. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Amiel na parang may alam ang mga kapitbahay na siya lamang ang hindi nakakaalam. Isang araw, habang papunta si Amiel sa bayan, nakasalubong niya si Ivy. Simpleng dalaga ito, pero may kakaibang kabighaang taglay ang kanyang mga ngiti. Magaan ang loob niya rito,
at hindi maikakaila na ang araw na ito ang isa sa mga bihirang pagkakataong naging masaya siya mula nang bumalik siya sa balangkot. Amiel, long time no see! Masayang bati ni Ivy. Nasa bayan ka ba ngayon? Bihira ka na lang makalabas. Oh, kailangan ko lang bumili ng ilang gamit. Alam mo naman, bahay ni Lolo, maraming inaayos. Sagot ni Amiel, pilit na itinatago ang bigat ng mga iniisip. Sigurado akong marami kang kwento tungkol sa Maynila. Pero ikaw, paano na? Nasanay ka na ba ulit dito sa probinsya? Sakto lang. Mabagal ang oras dito, pero masaya rin naman kahit papaano. Pero minsan, parang may kulang. Napatingin si Ivy sa kanya. Bahagyang nagbiro. Baka kailangan mo lang ng kasama. Tara, tambay tayo minsan. Kapag tapos ka na sa mga gawain mo, punta ka lang sa bahay namin. Ngumiti si Amiel. Kahit papaano, gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit sa likod ng kanyang isip, may bumubulong pa rin. Bakit nga ba bawal ang kubo? Habang abala si Amiel sa kanyang araw-araw na mga gawain sa probinsya, palaging nasa isip niya ang kubo sa likod ng bahay. Subalit sa kabila ng pag-iwas niya sa lugar na iyon, natagpuan niya ang isang kakaibang bagay na tila mag-uudyok ng bagong tanong sa kanyang isipan. Isang umaga, habang inaalagaan ang matandang si Lolo Inyong, napansin ni Amiel ang isang bagay na nakasilip mula sa ilalim ng lumang kama ng kanyang lolo. Noong unay akala niya ay isang piraso lamang ng papel na hindi sinasadyang nalaglag, ngunit nang kanyang kuhanin ito, napansin niyang isa itong diary. Maingat na binuksan ni Amiel ang lumang diary. Ang mga pahina nito'y bahagyang madilaw na at amoy lumang papel, ngunit malinaw pa rin ang pagkakasulat. Ang mga unang bahagi nito'y parang mga normal na tala. Anong araw nasira ang bubong ng bahay, kung paano magtanim ng mais, at kung anong bilihin ang kulang sa tindahan. Ngunit habang binabasa niya ito, napansin niyang nagbabago ang tono. Ang simpleng mga tala ay napalitan ng mga kwento tungkol sa isang kakaibang grupo ng mga tao na tinawag ni Lolo bilang Tatlong Anino. Ang Tatlong Anino, nakasulat sa diary, ay isang samahang binuo noong panahon ng digmaan. Kinuha kami ng mga banyaga, binigyan ng mga kasangkapang hindi namin naisip na posibleng umiral. Sinanay nila kaming gumawa ng mga kasangkapang may mga mahiwagang katangian, mga aparador, mesa, upuan, mga bagay na tila buhay. Ang mga kasangkapang ito, anila, ay may kakayahang mag-ingat ng mga lihim, magtago ng mga kayamanan, at kung minsan, magdala ng sumpa. Nagpatuloy si Amiel sa pagbabasa. Sa bandang gitna ng diary, inilarawan ni Lolo ang isang partikular na aparador na naging dahilan ng alitan sa grupo. Isang araw, inutusan silang gumawa ng aparador na hindi lamang magtago ng yaman, kundi may kakayahang lumamon ng sino mang magtatangkang buksan ito nang walang pahintulot. Binigyan sila ng mga materyal mula sa kagubatan, kahoy mula sa mga puno na sinasabing pinamamahaya ng mga engkanto, mga pulbos na iniwan ng mga dayuhan, at isang piraso ng antigong salamin na tila may sariling buhay. Ginawa nila ito, ngunit sa huli, ang aparador ang naging mitya ng pagkakawatak-watak ng Tatlong Anino. Napabuntong hininga si Amiel. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba ang mga isinulat ni Lolo o kung likhang isip lamang iyon ng matanda. Ngunit habang binabalik-balikan niya ang mga pahina, unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng mga nakatala. Halos hindi na niya namalayang papalapit na si Lolo, kaya't agad niyang isinara ang diary at itinabi sa tabi ng kama. "Nakita mo na pala yan," sabi ni Lolo, bahagyang humihingal. Hindi siya galit, ngunit ang kanyang tono ay may halong pagod at lungkot. "Alam kong balang araw, makikita mo rin yan." "Anong ibig sabihin nito, Lolo? Yung mga nakasulat dito, totoo ba talaga?" tanong ni Amiel, puno ng pagtataka at kaunting pagdududa. Umupo si Lolo sa gilid ng kama, hinilot ang kanyang tuhod at tumingin ng diretso kay Amiel. "Totoo, at sana hindi mo na lang nalaman. Pero narito na rin tayo. Hindi ko maikukubli sa'yo ang buong kwento." Sa mga sumunod na minuto, inamin ni Lolo ang lahat. Noon daw panahon ng digmaan, nagkusa siyang sumama sa mga banyagang nagtuturo ng kakaibang sining ng karpinterya.
Tinawag nila ang kanilang grupo na Tatlong Anino dahil sila'y nag-ooperate ng palihim, nagtatrabaho tuwing gabi, at iniwan ang kanilang pangalan para sa isang mas misteryosong pagkakakilanlan. Sa bawat piraso ng kasangkapang ginawa nila, may kapalit na kapangyarihan. Ngunit kasama nito ang isang malaking panganib. Ang kubo sa likod ng bahay, ipinaliwanag ni Lolo, ay hindi lamang tirahan ng mga dating kasangkapan nila. Ito ang naging taguan ng pinakamahalagang gawa nila, isang aparador na isinumpa upang hindi dapat muling mabuksan. May nangyari sa grupo namin, patuloy ni Lolo. Isa sa mga kasama namin, si Mateo, nagnakaw ng ilang bahagi ng aparador at ginamit ito para sa sariling interes. Bumalik siya sa kubo isang gabi, ngunit hindi na siya nakalabas. Nang muling magtipon kami, 2 na lang kaming natira. Ipinid namin ang kubo. Simula noon, wala nang bumalik sa lugar na iyon. Hindi ko akalaing, ganito pala kalalim ang kwento mo, Lolo, wika ni Amiel. Sa kabila ng kanyang pagdududa, nararamdaman niya ang sinseridad ng matanda. Amiel, sabi ni Lolo, hinawakan ang kamay ng kanyang apo. Alam kong curious ka, bata ka pa, pero pinakikiusapan kita. Huwag na huwag mong bubuksan ang aparador sa likod ng kubo, kahit anong mangyari. Ang nangyari noon, hindi ko na gustong maulit pa. Napatango si Amiel, ngunit sa kanyang puso, maraming tanong pa rin ang nananatili. Ano ang nangyari kay Mateo? Totoo nga bang may sumpa ang aparador? At kung ganoon, bakit ito iniwan dito ng 3 anino? Habang tumatagal, lalong tumitindi ang misteryo. At sa bawat araw na dumadaan, palaging may bahagi ng isip ni Amiel na hinihimok siyang hanapin ang kasagutan, kahit pa nangangahulugan itong harapin ang takot at lihim ng aparador. Isang gabi, habang nagbabantay si Amiel kay Lolo Inyong sa kanilang munting bahay, biglang nanghina ang matanda at natumba sa sahig. Agad siyang tumawag ng tulong sa kapitbahay nilang si Mang Pelagio, at matapos ang ilang minutong pag-aayos ng kanilang chikot, nagmadali silang dalhin si Lolo sa pinakamalapit na ospital sa bayan. Habang binabaybay ang maalikabok na kalsada, tahimik si Amiel ngunit kita sa kanyang mukha ang pag-aalala. Nang maabot nila ang ospital, inilipat si Lolo sa emergency room at isinailalim sa obserbasyon. Sinabihan si Amiel na maiiwan ang matanda roon ng ilang araw, at dahil walang ibang kasama, napilitan siyang bumalik mag-isa sa bahay upang alagaan ang mga naiwan nilang alagang hayop at tapusin ang mga naiwang gawain. Pag-uwi niya, tahimik ang paligid ng kanilang tahanan. Tila mas malamig ang simoy ng hangin at ang mga alagang manok ay hindi gaya ng dati. Parang nawala ang kanilang ingay. Nang palapit siya sa bahay, napansin niya na parang may ibang presensya. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba ito o epekto ng kaba dahil mag-isa siya sa bahay, ngunit daman niyang hindi siya nag-iisa. Pagpasok niya, sinigurado niyang nakalak ang mga pinto. Pinatay niya ang ilaw sa kusina at pumunta sa kanyang kwarto. Sinikap niyang makatulog, ngunit makailang ulit siyang nagising sa kalagitnaan ng gabi. Sa bawat pagdilat ng kanyang mata, ang mga anino sa dingding ay tila kumikilos. At tuwing pinakikinggan niya ang katahimikan, may naririnig siyang mabibilis na yabag, mga yapak na parang nanggagaling sa likod ng bahay. Sa simula, pinilit niyang iwasan ang pag-iisip tungkol dito. Marahil iniisip niya, pagod lang siya. Ngunit nang sumapit ang madaling araw, isang malakas na pagkatok ang pumukaw sa kanya. Tumigil siya sa kanyang higaan, hinintay ang muling ingay, ngunit nanatili ang katahimikan. Akala niya ay nananaginip lamang siya, kaya't sinubukan niyang matulog muli. Pagdating ng tanghali, napagpasyahan niyang sumulat kay Ivy. Kilala niya ang dalaga bilang isang maaasahan at mapagkakatiwalaang kaibigan sa baryo. Isinalaysay niya ang nangyari kay Lolo, ang kakaibang nararamdaman niya sa bahay, at ang tungkol sa naririnig niyang mga tunog mula sa likod. Kailangan ko ng tulong mo, isinulat niya. Pwede ka bang pumunta dito para samahan ako? Hindi ko kayang linisin ang paligid mag-isa, lalo na't parang may kung anong kakaiba sa lugar na ito. Nang matapos niyang isulat ang liham, ipinadala niya ito sa pamamagitan ng batang kilala ni Ivy,
at sinigurado niyang aabot ito sa kanya bago magtakip silim. Kinagabihan, naghintay si Amiel. Umupo siya sa harap ng bahay at pinanood ang langit habang inaantay si Ivy. Ngunit habang tumatagal, unti-unti nang bumaba ang dilim at wala pa rin si Ivy. Sumapit ang ganap na gabi at ang malamig na simoy ng hangin ay parang may kasamang bulong. Napilitan siyang bumalik sa loob ng bahay. Bukas na lang, sabi niya sa sarili. Siguro may mga gawaing hindi pa niya natatapos. Subalit pagpasok niya sa bahay, nakarinig siya ng malakas na pagkalabog mula sa likod. Para bang may bumagsak na mabigat na bagay. Kumabog ang dibdib niya at ang malamig na pawis ay dumaloy sa kanyang noo. May tao ba sa kubo? Tanong niya sa sarili. Hawak ang isang flashlight, lumabas siya ng bahay. Naglakad siya papunta sa likuran, sa lugar kung nasaan ang kubo, na ngayon ay tila mas madilim kaysa dati. Habang papalapit siya, isang panibagong tunog ang narinig niya. Mga katok, ngunit hindi mabilis. Mabagal, parang sadyang nakakaakit. Sa kabila ng takot, tinutok niya ang ilaw sa kubo. Laking gulat niya nang makita niyang bukas ang pintuan nito. Ang dating nakalock na pintuan ay bahagyang nakabukas, at ang hanging malamig ay nanggagaling mula sa loob. Napako siya sa kinatatayuan. Ano ba to? Hindi ko naman ito binuksan, bulong niya sa sarili. Nag-aalinlangan man, nilapitan niya ang kubo. Isang hakbang, dalawang hakbang, hanggang sa tumambad sa kanya ang sahig ng kubo. Malinis ito, ngunit sa bandang likuran, may tila malaki at matandang bahagi ng kahoy na bahagyang nakabaon sa lupa. Itinapat niya ang flashlight dito, at sa ibabaw nito'y may nakaukit na salita, huwag. Para bang natulala si Amiel. Tumayo siyang nakapako, nag-aalangan kung lalapitan pa o aalis na lamang. Ang mga salitang huwag ay parang nagbabanta, ngunit sa kabila nito, parang may puwersang nagtutulak sa kanya, na tingnan pa ito ng malapitan. Ngunit bago pa siya makapagpasya, isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan sa kanyang batok, at naramdaman niyang may aninong dumaan sa kanyang likuran. Agad siyang tumakbo pabalik ng bahay, hinahabol ng sariling imahinasyon o marahil ng kung anong di maipaliwanag. Napahinto siya sa pintuan ng bahay, humihingal, at tumingin pabalik sa kubo. Ngayong nakakandado na ulit ang pinto nito, naisip niya kung totoong nakita niyang bukas ito kanina o isa lamang itong guni-guni. Kinabukasan, pagkagising niya, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ivy. Pasensya na, Amiel, sabi nito. May biglaang nangyari dito sa bahay namin, kaya't hindi na ako nakaalis kagabi. Pasensya na kung iniwan kitang mag-isa. Napabuntong hininga si Amiel. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang sasabihin kay Ivy tungkol sa nangyari. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi ito basta-basta lilipas. May lihim ang kubo, at tila siya na ang sunod na hinihila nito. Kinaumagahan, nagpasya si Amiel na tapusin na ang matagal nang bumabagabag sa kanya. Ang nakabaong bahagi ng kahoy na may salitang huwag ay hindi niya matanggal sa isip. Binaybay niya ang bakuran at tinungo ang likod ng kubo, dala ang isang kalaykay at pala. Bahagya siyang lumingon sa paligid, sinigurado niyang walang ibang tao. Nang maramdaman niyang tahimik ang lahat, sinimulan niyang hukayin ang lupa sa paligid ng kahoy. Sa simula, tila normal na gawain lamang ito. Pag-aalis ng mga tuyong dahon, paghuhukay ng medyo malambot na lupa. Ngunit habang lumalalim ang hukay, naramdaman niya ang bigat ng hangin sa paligid. Parang may kung anong puwersa na nagpapahirap sa kanya sa bawat pagbaon ng pala. Pinagpawisan siya ng malamig. Nang marating na niya ang mas matigas na bahagi ng lupa, tumambad sa kanya ang isang garing na aparador, isang antigong piraso ng kasangkapan na tila isang likhang sining. Ang kahoy ay puting garing, makinis, at parang bago pa rin kahit matagal na itong inilibing. Napalunok si Amiel habang tinitingnan ito. Alam niyang mali ang ginagawa niya, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Tila may kumakalabit sa kanyang isipan, isang bulong na nagsasabing, "Buksan mo, kailangan mong malaman." Ginamit niya ang kanyang mga kamay upang alisin ang natitirang lupa sa paligid nito. Nang malinis na ang aparador, pinahid niya ang makapal na alikabok sa ibabaw
at nakita ang kakaibang ukit, mga sagisag at simbolo na hindi niya kilala. Habang nakaupo siya sa tabi ng nahukay na aparador, sinimulan niyang pag-isipan ang mga nakasulat sa diary ni Lolo. Napakalinaw ng bilin. Huwag na huwag itong buksan. Ngunit sa kabila ng babala, ang kuryosidad ay tila nagiging mas malakas. Nang hawakan niya ang malamig na hawakan ng pintuan ng aparador, may tila lumagapak sa malayo, at sumunod ang isang malamig na hangin na nagpalamig sa buong paligid. Bahala na, bulong niya sa sarili. Hinila niya ang pintuan at sa pagbukas nito, isang malamig na alingaw-ngaw ang gumapang mula sa loob. Sa unay wala siyang nakita kundi dilim. Ngunit habang tumatagal, may tila kumikislap na bagay sa loob. Nang ilapit niya ang flashlight, doon niya nakita ang isang bagay na nagpayanig sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng aparador, sa kabila ng kawalan ng anumang laman, ay may mata. Isang mata na buo, malinaw, at buhay, nakatingin ng direkta sa kanya. Diyos ko, bulong ni Amiel, mabilis na umatras. Nanginginig ang kanyang kamay, na hawak ang flashlight. Napaluhod siya sa lupa habang pilit niyang nililinaw ang nakikita. Hindi niya ito maipaliwanag, ngunit ramdam niya ang hindi pangkaraniwang presensya na dulot ng mata. Ang tingin nito ay hindi galit, hindi rin malungkot. Para bang may sinasabi itong bagay na hindi niya maintindihan. Anong klaseng sumpa ito? Tanong niya sa sarili. Ngunit sa halip na mag-isip ng kasagutan, naramdaman niyang lumamig ang paligid ng husto. Ang mga dahon ng punong kahoy sa paligid ay tumigil sa paggalaw at biglang nag-brown out sa buong lugar. Wala nang ilaw mula sa kubo, wala nang liwanag sa paligid. Nabalot ng kadiliman ang buong bakuran at tanging ang liwanag mula sa kanyang flashlight ang nanatiling gumagana. Ngunit kahit ang flashlight ay parang humihina, nagbibigay ng parang paputol-putol na liwanag. Habang tinitigan niya ang mata sa loob ng aparador, biglang may gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. May mga aninong nagsimulang sumulpot, malalaki, matataas, at gumagalaw na parang usok na nabubuhay. Sinubukan niyang umatras, ngunit tila hindi siya makagalaw ng maayos. Ang kanyang paa ay parang nakaangkla sa lupa. Hindi totoo ito, bulong niya, ngunit naririnig niya ang bulong ng mga anino. Mga salitang hindi niya maunawaan ngunit sapat para patindihin ang kanyang kaba. At pagkatapos, mula sa loob ng aparador, may nahulog na piraso ng papel. Napansin ito ni Amiel at agad na dinampot. Kahit nanginginig ang kanyang mga kamay, binasa niya ang nakasulat. Sa papel ay nakasulat ang kanyang pangalan, Amiel Ramas. Napalunok siya, hindi makapaniwala. Ang sunod na napansin niya ay ang petsa na nakalagay, 1942. Paano? Hindi naman ako buhay noong panahon na iyon, bulong niya. Ngunit masigit pa sa petsa, ang mensaheng nakasulat sa papel ang mas nagbigay ng matinding takot. Sa oras na mabuksan mo ito, babalik sila. Mabilis niyang sinubukang isara ang pintuan ng aparador, ngunit kahit anong gawin niya, hindi ito magbalik sa pagkakasara. Napasigaw siya, pilit na tinatakpan ang pintuan, ngunit nanatiling bukas ito, ang mata ay patuloy na nakatitig sa kanya. Ang mga anino sa paligid ay mas lalong lumapit, tila sumasabay sa ritmo ng malamig na hangin. Sa desperasyon, bigla niyang sinarado ang flashlight at lahat ng liwanag ay nawala. Nanatili siyang nakaluhod, pinipigilang huminga, pinakikinggan lamang ang tunog ng kanyang sariling puso. Nang muling bumukas ang flashlight, lahat ay tahimik na. Wala na ang mga anino, ngunit ang aparador ay nananatiling nakabukas at ang sulat ay nasa kanyang kamay. Tumingala siya, pilit na inuunawa ang kanyang gagawin. Ang mga salitang nasa papel ay malinaw pa rin. Sa oras na mabuksan mo ito, babalik sila. Tila isang paalala na ang simpleng aksyon ng pagbukas ng aparador ay nagising sa isang sumpang matagal nang natutulog. Mula nang mabuksan ni Amiel ang garing na aparador, wala nang naging tahimik na gabi. Sa tuwing pipikit siya para matulog, naroon ang hindi maipaliwanag na mga bangungot, mga imahe ng tatlong lalaking walang mukha, nakatayo sa isang madilim na lugar, tahimik na nakatingin sa kanya. Parang may gustong sabihin ang mga anino, ngunit wala silang mga labi o bibig.
Tuwing susubukan niyang lumapit, bigla silang nawawala at ang kadiliman ay bumabalot sa kanya. Bumangon siya isang umaga na may malamig na pawis sa noo. Inabot niya ang baso ng tubig sa gilid ng kanyang kama, subalit nang buhatin niya ito, tila parang mabigat ang kanyang buong katawan. Naroon pa rin ang alingaw-ngaw ng mga panaginip. Parang hindi siya tuluyang nakakaalis sa loob ng bangungot kahit gising na siya. Sa paglipas ng mga araw, napansin niyang parang iba ang paligid. Ang mga manok sa kanilang bakuran, na dating malakas tumilaok tuwing umaga, ay bihira nang marinig. Maging ang mga alagang aso ni Mang Pelayo ay tila masyadong tahimik. Ang karaniwang masiglang hayop ay parang may tinatakbuhang anino na hindi nakikita. Parang lahat ng bagay dito, balisa, bulong ni Amiel sa sarili. Sinubukan niyang magtanong kay Aling Sela, ang matandang mananahi na madalas tumambay malapit sa tindahan sa baryo. Nagdadala siya ng ilang paninda upang may mapag-usapan, ngunit ang tunay niyang layunin ay malaman kung may alam ito tungkol sa nangyayari. Habang kinukwento niya ang pagbukas ng aparador, iniwan ang bahagi tungkol sa mga mata at mga anino. Napansin niyang biglang tumigil sa pananahi si Aling Sela. Napatigil ito sa pag-aayos ng tahi ng damit at dahan-dahang lumapit. Alam mo bang hindi na bago ang kwentong yan? Mahinang sabi ni Aling Sela, pabulong. Nakakita ka na ba ng aparador na tulad noon? Tanong ni Amiel, nagbabaka sakaling makuha ang sagot. Huwag kang magsalita ng malakas. Kung ano man ang nabuksan mo, baka makatawag pa ng mas malalaking problema. Lumingalinga muna si Aling Sela bago tumuloy. May kwento talaga tungkol sa 3 anino. Noon pa, bago pa ako isinilang, kinukwento na ng mga matatanda sa baryo. Hindi ko alam kung gaano katotoo, pero sinasabing sa mga panahong iyon, may 3 kaluluwang inilak sa isang aparador. At sino mang magbukas nito ay may kalakip na sumpa. Pero bakit walang nagsabi nito noon pa? Tanong ni Amiel. Halatang natatakot ngunit pilit naglalakas loob. Hindi namin alam kung totoo o gawa-gawa lang. Hanggang may mangyari, wala kaming gustong ungkatin. Hinawakan ni Aling Sela ang kamay ni Amiel. Seryoso ang tingin. Kung kaya mo pang isara ang aparador na, yan at kalimutan, gawin mo. Huwag ka nang magtanong pa. Ngunit para kay Amiel, huli na ang lahat. Hindi lamang ang panaginip ang nagpapahirap sa kanya, kundi pati na rin ang mga nangyayari sa paligid. Parang unti-unting bumibigat ang simoy ng hangin tuwing gabi, at ang mga tao sa baryo ay nagiging mas tahimik at palaging lumilingon sa paligid. Pakiramdam niya, hindi lang siya ang nakakaramdam ng pagbabago, ngunit walang gustong magsalita ng lantaran. Isang gabi, habang nakahiga sa kanyang kama, naramdaman niyang may presensya sa kwarto. Pinilit niyang isara ang kanyang mga mata, ngunit naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan malapit sa kanyang mukha. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nanlaki ang mga ito nang makitang may isang batang estranghero na nakatayo malapit sa kanyang bintana. Ang bata ay tila mga 7 taong gulang lamang, payat at may matamlay na anyo. Hindi ito pamilyar at tiyak ni Amiel na wala namang ganitong bata sa kanilang baryo. Hindi lang ikaw ang hinahanap ng aparador, mahinang sabi ng bata. Tila boses nito'y galing sa malayo. Halos bulong na lang ang dating. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Amiel, ngunit hindi sumagot ang bata. Sa halip, dahan-dahan itong lumakad papalapit sa aparador na nasa kabilang dulo ng kwarto. Hintayin mo, sabi ng bata bago ito biglang nawala na parang usok na nilamon ng hangin. Napalunok si Amiel. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang dambuhalang alon na hindi maibsan. Sinubukan niyang tawagan si Ivy, ngunit wala itong sagot. Sa mga sumunod na araw, mas lalong lumala ang kanyang bangungot. Isang gabi, sa gitna ng kanyang panaginip, nakita niyang muli ang 3 lalaking walang mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila tahimik. Sa madilim na paligid, narinig niya ang mga basag-basag na salita. Inyong, kataksilan, sumpa. Nang magising siya, ang unang pumasok sa kanyang isip ay si Lolo Inyong.
Mula sa mga naaalala niya sa diary, tila may hindi isinama si Lolo Inyong sa kanyang kwento. May mga bahagi ng nakaraan na hindi niya binanggit. Nang balikan niya ang mga salita ng tatlong anino sa kanyang panaginip, unti-unti siyang nakabuo ng ideya. Ang kanyang lolo ay maaaring nagkamali sa isang desisyon noong panahon ng tatlong anino. Maaring isa ito sa dahilan kung bakit siya binabalik-balikan ng bangungot at kung bakit tila ang buong baryo ay apektado sa sumpang dala ng aparador. Sa puntong iyon, alam niyang kailangan niyang alamin ang buong kwento mula kay Lolo. Ngunit paano kung tama ang sinasabi ng bata? Na hindi lang siya ang hinahanap ng aparador? Pagkalipas ng ilang araw, muling bumalik si Amiel sa kubo, dala ang kaba at isang bagong tapang. Hawak niya ang lumang flashlight na parang armas laban sa dilim. Sa kabila ng babala ng sulat at ng bangungot na araw-araw niyang dinadala, hindi niya magawang talikuran ang aparador. Alam niyang mali ito, ngunit parang may puwersang nagtutulak sa kanya pabalik. Nang buksan niya ito, ang mga gilid ng aparador ay tila mas madilim kaysa dati. Ang kinis ng kahoy ay tila umaapoy sa lamig, at ang malagaring nitong kulay ay nagmistulang yelo na umaagos sa kanyang balikat. Napansin niyang hindi lang basta espasyo ang nasa likod ng aparador. Ang likod nito na inaasahan niyang kahoy lamang ay nagbukas sa isang kakaibang tanawin. Sa halip na dingding, isang malawak na madilim na landas ang kanyang nakita. Ang lupa ay parang abo na pinulbos, at ang hangin sa paligid ay walang galaw. Sa malayo, parang may mga hugis na kumikilos, hindi tao, hindi hayop, kundi mga aninong humahaplos sa bawat sulok ng tanawin. Napatigil siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi totoo ito, bulong niya sa sarili, pilit nilalabanan ang takot. Ngunit bawat araw na dadaan mula noon, parang may humihimok sa kanya na bumalik. Isang boses ang unti-unting sumisiksik sa kanyang isipan, malalim, malamig, at tila nanggagaling mismo mula sa loob ng aparador. Amiel, pumunta ka rito. Kailangan ka namin. Bawat pagdilat niya sa umaga, ang boses na iyon ang unang naririnig niya. Tuwing gabi, bago siya makatulog, naririnig niya ang mga bulong mula sa kanyang kwarto. Sa kabila ng kanyang takot, hindi niya mapigilang mag-isip. Ano ang nasa kabila ng pintuan na iyon? At bakit siya ang tinatawag? Kinausap niya si Ivy, na ngayon naging isa sa mga kaibigan niyang mapagkakatiwalaan. Sinabi niya ang lahat, mula sa araw na nahukay niya ang aparador, hanggang sa mga aninong lumalabas sa kanyang mga panaginip. Ivy, hindi ko na alam ang gagawin ko, sambit ni Amiel habang nakaupo sila sa harap ng lumang bahay ni Lolo. Kahit anong gawin ko, parang hinihila pa rin ako pabalik. Tumango si Ivy, seryoso ang ekspresyon sa kanyang mukha. Kailangan nating gumawa ng paraan para makontrol ito. Kung talagang hindi mo maiiwasan, at least subukan natin itong bantayan. Nagpasya silang gumawa ng mga palatandaan sa paligid ng kubo. Mga lubid na may nakasabit na kampana, mga bato na may ukit, at maging mga sagradong dahon na kanilang inilagay sa paligid ng aparador. Nagsagawa rin sila ng isang ritual na itinuturo ng matatanda para maitaboy ang masamang espiritu. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap nila, laging nagbabalik ang pintuan sa pagkakabukas. Bawat umaga, naabutan nilang nakalilis ang pintuan ng aparador na parang may nakapasok at lumabas habang sila'y natutulog. Sa bawat araw na dumaan, mas lalong bumibigat ang presensya ng pintuan. Tila babuhay ito, nanunood at naghihintay ng tamang pagkakataon. Sinubukan ni Amiel na muling isara ito gamit ang bakal na kandado, ngunit natutunaw lamang ang metal. Sinubukan nilang ilipat ito, ngunit hindi ito maigalaw kahit ni isang pulgada. Naging malinaw sa kanilang dalawa. Ang pintuan ay hindi basta isang likha ng tao. Isa itong daan, isang portal na may sinumpang layunin. Nang araw na muli niyang sinilip ang pintuan, napansin ni Amiel ang mas malalim pang detalye. Ang madilim na tanawin sa kabila ng pintuan ay nagmistulang mas malapit. Ang mga anino na dati tila mga hugis lamang, ngayon ay nagkakaroon ng anyo. Nagsimula silang gumalaw, paikot,
pabalik-balik, at tila nanonood. Sa gitna ng kadiliman, isang matandang anyo ang lumitaw. Ang kanyang itsura ay natatakpan ng anino, ngunit ang kanyang boses ay malutong at malinaw. Amiel Ramas, sambit ng anyo. Ikaw ang huling tagapagmana ng kasunduan, ang dugo mo ang susi sa kalayaan namin. Nanginginig si Amiel, hindi makapaniwala sa naririnig. Sino ka? At ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya, pilit na hinahanap ang tapang sa kabila ng kanyang takot. Ang tatlong anino ay hindi lamang kwento, sabi ng nilalang sa kabilang dulo. Kami ay mga kaluluwang naipit, naibenta, at tinalikuran ng iyong ninuno. Ang aparador na ito ang naging pinto upang kami ay makaligtas. Ngunit sa halip na kalayaan, itinulak kami sa isang mundong walang liwanag. Ikaw ang huling susing kailangan upang kami ay makabalik. Bumilis ang tibok ng puso ni Amiel. Hindi ko ginawa ito. Hindi ko kasalanan ang nangyari sa inyo. Sagot niya, nagdadalawang isip kung itutuloy ang pag-uusap. Hindi mo kailangang gawin ang kasalanan, sagot ng nilalang. Ngunit ikaw ang inapo ng taong nagtakda ng lahat, at ikaw rin ang maaaring mag-ayos ng pagkakamali. Hindi alam ni Amiel kung maniniwala siya o tatakbo na lang palayo. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi siya basta makakalayo. Ang pintuan na ito ay higit pa sa kasangkapan. Isa itong sumpa na tumatakbo sa dugo ng kanyang pamilya, at ang pagtanggi sa kanyang bahagi ay maaaring magdala ng mas matinding parusa. Pagkalipas ng ilang araw, nakalabas na rin si Lolo mula sa ospital. Bagaman mahina pa rin ang kanyang katawan, matindi ang kanyang determinasyon na makita si Amiel. Sa unang pagkakataon mula nang magkasakit, napilitan siyang pumunta sa likod ng bahay upang tingnan ang kubo. Nang makita niya ang bahagyang nakabukas na pintuan nito, agad na sumama ang kanyang pakiramdam. Hindi na kailangan ng maraming paliwanag. Alam niyang binuksan na ito ni Amiel. Agad niyang tinawag ang kanyang apo. Amiel! Malakas na tawag ni Lolo. Nanginginig pa ang boses. Bakit mo ginawa ito? Sinabi ko na sa'yo. 'Di ba? Nagulat si Amiel sa biglang pagdating ng matanda. Nasa labas siya ng kubo, tahimik na nakaupo sa damuhan habang iniisip kung paano niya isasara ang aparador. Lolo, sagot niya. Hindi ko sinasadya. Nakuha lang ng kuryosidad ko. Pero, hindi ko alam na ganito kalala ang mangyayari. Lumapit si Lolo at tinulungan ni Amiel na maupo sa isang bangko malapit sa pintuan ng kubo. Amiel, may mga bagay na hindi mo dapat ginagalaw kahit na anong mangyari. Alam mo bang kaya kami itinakwil ng mga matatanda ng baryo noon? Dahil sa kasalanan ko, hindi na muling nanumbalik ang kanilang tiwala. Napatigil si Amiel. Kasalanan mo, Lolo? Anong ibig mong sabihin? Malalim ang buntong hininga ni Lolo bago niya sinimulan ang kanyang kwento. Noong kabataan ko, ako ang pinakabata sa 3 anino. Napakatalino ng 2 kasama ko, at dahil ako ang bunso, madalas akong pagtiwalaan nila ng mga sikreto. Pero dumating ang isang banyagang kolektor. Nangako siya ng kayamanan kapalit ng isa sa mga ginawa namin. Pera ang kailangan ko noong panahon na iyon. Ang nanay mo, malubha ang sakit, at ako lang ang inaasahan niya. Kaya kahit labag sa usapan namin, ibinenta ko ang lihim ng isa sa mga kasangkapan. Nanlaki ang mga mata ni Amiel. At ang aparador na ito, Lolo? Ano ang kinalaman nito sa ginawa mo? Tumango si Lolo, napapikit sa bigat ng alaala. Ang aparador na ito ang huling ginawa ng grupo namin. Nilagyan ito ng sumpa upang ang kaluluwang tataksil sa aming kasunduan ay hindi makalabas. Ipinid namin ang anuman, mga espirito, mga lihim, upang manatili ito sa loob. Ngunit nang ibenta ko ang bahagi ng aming kaalaman, nagsimula ang sumpa sa akin. Hindi na kami muling nakapagtulungan. Hindi na rin kami muling naging buo. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Tumitig si Amiel sa lupa, iniisip ang kanyang kinalalagyan. Kaya pala ayaw mo akong lapitan ng kubo. Pero Lolo, bakit parang napunta rin sa akin ang lahat ng ito? Nagbuntong hininga si Lolo.
Ikaw ang huling inapo ng isa sa 3 anino, Amiel. Nang mamatay ang nanay mo, ikaw ang nagmana ng responsibilidad. Hindi ko ito ipinaliwanag sa iyo noon dahil ayaw kong magkaroon ka ng bigat sa buhay na naranasan ko. Pero ngayon na binuksan mo na ito, wala nang balikan. Ikaw na ang bantay. Kailangan mong bantayan ito upang walang ibang magdusa. Teka, Lolo, tumayo si Amiel, balisa ang boses. Hindi pwedeng ganito na lang. Paano kung hanapin natin ang paraan para tapusin ang sumpa? Paano kung may ibang magagawa tayo para matapos ang lahat ng ito? Walang sagot na madali, Amiel. Sagot ni Lolo. Ang sumpa na ito'y hindi basta mawawala. Ang aparador na ito at ang mga espiritong nasa loob ay bahagi na ng kasaysayan natin. Tama na ang pananahimik, Lolo. Hindi ako papayag na maging bantay na lang habang buhay. Kung ako na ang huling ramas na magbabantay nito, gusto kong tapusin na ito ngayon. Nais kong malaman kung bakit nangyari ito at hanapin ang paraan para matapos na ang sumpang ito. Napatingin si Lolo sa kanyang apo. Halatang may kaba, ngunit naroon din ang pag-asa. Kung talagang iyan ang desisyon mo, Amiel, sabi niya sa mahinang boses, handa akong gabayan ka. Pero tandaan mo, ang pag-alam ng katotohanan ay maaaring magdala ng higit na hirap. Siguraduhin mong kaya mong harapin ang anumang madiskubre mo. Tumango si Amiel, puno ng determinasyon. Sa kabila ng kanyang kaba, alam niyang ito na ang oras para ituwid ang kasaysayan ng kanilang pamilya. Alam niyang ang landas na tatahakin niya ay puno ng panganib, ngunit hindi siya natatakot. Para sa kanya, mas mabuti nang malaman ang totoo kaysa manatiling bihag ng takot at kawalang katiyakan. Sa kabila ng mga babala ni Lolo Inyong at ng kanyang sariling takot, nagpasya si Amiel na hindi pwedeng tumigil doon ang lahat. Kung totoo ngang isa siyang bantay ng aparador at may mga nilalang na nakatali sa sumpa nito, nais niyang malaman kung bakit at paano iyon magtatapos. Kaya't pinatawag niya si Ivy. Sinabi niyang may plano siyang pumasok sa loob ng aparador, ngunit kailangan niya ng tulong. Dahil sa pagkakaibigan nila at sa tiwalang nabuo mula sa kanilang mga karanasan, pumayag si Ivy kahit nahalata sa mukha nito ang kaba. Sigurado ka ba, Amiel? Tanong ni Ivy habang hawak-hawak ang mga dahon ng laurel at kandilang kanilang ginagamit sa ritual. Paano kung hindi na tayo makalabas? Tumango si Amiel, bagaman hindi niya rin alam ang sagot. Kailangan nating malaman kung ano ang nasa kabila. Hindi na ako papayag na ituloy lang ang sumpa nang hindi ko nauunawaan. Isang tahimik na gabi ang pinili nila para gawin ang ritual. Sa harap ng kubo, inilagay nila ang mga simbolo at pananggalang na natutunan mula sa ilang matatandang kwento sa baryo. Si Ivy ang nagdasal ng mga lumang awit habang si Amiel naman ang nagsindi ng mga kandila. Nang mabuo nila ang ritual, nagkaroon ng kakaibang lamig sa hangin at ang aparador, na kanina'y tila walang buhay, ay dahan-dahang nagbukas. Sa loob nito, hindi na madilim kundi parang may usok na kumikilos. Ang usok ay unti-unting humatak sa kanila at bago nila namalayan, nasa ibang lugar na sila. Ang lugar na iyon ay hindi maikukumpara sa mundong kanilang ginagalawan. Ang mga kalye ay parang yari sa basag-basag na salamin, ngunit sa halip na sumasalamin, ang mga ito ay parang nilalabo ang mga nakikita. Sa paligid ay may mga estrukturang hindi mawari ang hugis, tila mga bahay ngunit walang pinto o bintana. Walang araw, walang buwan, walang bituin. Ang langit ay isang kulay abo na parang mga abo ng sinunog na kahoy. Tanging anino ang naroroon, kumikilos na parang tao ngunit walang laman. Ano ito? Bulong ni Ivy, humahawak sa braso ni Amiel. Tila ito ang asobal. Sagot ni Amiel, ginamit ang pangalan mula sa lumang diary ni Lolo. Ito marahil ang sinasabi nilang lugar na nilikha ng sumpa. Habang naglalakad sila, napansin ni Amiel ang mga lumang larawan na nakadikit sa mga pader ng estrukturang mukhang mga bahay. Isa sa mga larawang iyon ang nagpatigil sa kanya. Sa gitna ng isang basag na bintana ay naroon ang larawan ng kanyang pamilya. Ngunit imbes na ang maaliwalas na mga mukha ng kanyang ina at ama, baliktad ang kanilang mga mukha, parang nilukot na mga maskara. Hindi niya mapigilang lumapit.
Ang larawan ay parang lumang litrato, ngunit malinaw pa rin ang mga detalye. Amiel, tawag ni Ivy. Bakit mukhang, hindi ko alam, putol ni Amiel, naguguluhan. Hindi ko maintindihan. Habang nakatitig siya sa larawan, biglang lumitaw ang anino ng isang lalaki sa kanyang gilid. Ang anyo nito ay hindi tulad ng ibang anino na parang usok. Ito ay mas buo, mas malinaw. At kahit wala itong mukha, alam niyang ito ang kaluluwa ng kanyang yumaong ama. Amiel, wika nito, mabagal ngunit malalim. Bakit ka naririto? Papa? Tanong ni Amiel, halos hindi makapaniwala. Bakit ka nandito? Anong ibig sabihin nito? May mga bagay na hindi mo kailangang malaman. Sagot ng kaluluwa. Tila may lungkot at bigat sa boses nito. Hindi lahat ng katotohanan ay dapat mong hanapin. Ngunit hindi nagpasindak si Amiel. Kailangan kong malaman, Papa. Kailangan kong maintindihan kung bakit ako naging bantay, kung bakit tayo nadamay sa sumpang ito. Dahil sa ating dugo, Amiel, ang iyong lolo, ako, ikaw, ang ating linya ang tumali dito. Ngunit huwag kang magpadala sa bawat lihim na iyong matutuklasan. Ang pag-unawa ay may kapalit. At ang kapalit ay maaaring hindi mo magustuhan. Bago pa makasagot si Amiel, nawala na ang anino. Nanatili siyang nakatayo doon, tumititig sa larawang baligtad ang mga muka. Amiel, biglang sabi ni Ivy, hinawakan siya sa balikat. Tingnan mo to. Tinuro nito ang isa pang larawan. Ang mukha ni Ivy mismo, ngunit baligtad din. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat, Tagapagmana. Ivy, sabi ni Amiel. Ibig sabihin, ikaw rin. Tumango si Ivy, natutulala. Hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung paano nangyari ito. Wala namang binanggit ang mga magulang ko tungkol dito. Ngunit alam ni Amiel na may isa pang piraso ng puzzle. Kung si Ivy rin ay tagapagmana ng sumpa, ibig sabihin ay mas malalim ang ugat ng kanilang pagkakadawit sa asubal. At habang naroon sila, sa lugar na tila sumadsad sa pagitan ng langit at impyerno, naramdaman nilang hindi pa tapos ang kwento. May mga bagay pang dapat tuklasin, kahit gaano pa kahirap tanggapin ang magiging kapalit. Pagkatapos ng huling pagbisita nila ni Ivy sa Asobal, unti-unti nang naramdaman ni Amiel ang pagbago ng daloy ng kanilang samahan. Sa unang araw ay nag-usap pa sila, ngunit mabilis na naging bihira ang pakikipagkita ni Ivy. Hindi na ito sumasagot sa mga liham ni Amiel, at kahit ang mga kapitbahay ay nagtataka kung bakit bihira na itong makita. Halos isang linggo, nang hindi nagpapakita si Ivy, nang sa wakas ay may balitang dumating mula kay Mang Pelagio. Amiel, bungad ni Mang Pelagio habang nag-aayos ng mga kahoy sa harapan ng bahay ni Amiel. Nakita ko si Ivy sa bayan kahapon, pero may kasama siyang lalaki, hindi taga rito. Lalaki? Tanong ni Amiel. Agad na kumislot ang kaba sa kanyang dibdib. Anong itsura niya? Matangkad, maputi, at may suot na sombrero. Parang banyaga, pero hindi ko tiyak. Magkasama sila sa tindahan ng tela sa bayan. Mukhang malapit sila, sagot ni Mang Pelagio. Nagtaka si Amiel. Sigurado ka bang si Ivy yon? Baka naman kamukha lang. Tumawa ng bahagya si Mang Pelagio. Ano ka ba? Kilala ko si Ivy. Bihira lang siyang lumabas ng bayan pero kahapon, ang saya nila, nagkukwentuhan pa. Habang palayo si Mang Pelagio, napatulala si Amiel. Sa kabila ng pagkabahala, iniwasan niyang magmadaling maghinala. Ngunit nang sumapit ang sumunod na araw, naramdaman niya ang kakaibang presensya sa paligid. Sa kanyang panaginip, muling bumalik ang imahe ng mga walang mukhang anino. Ngunit sa pagkakataong ito, parang mas malapit sila kaysa dati. Kinabukasan, nagpasya si Amiel na pumunta sa bayan. Sinuyod niya ang mga tindahan at tinanong ang mga tindera kung nakita nila si Ivy. Sa kabila ng matagal niyang paghahanap, hindi niya ito natagpuan. Ngunit sa isang panaderya, narinig niyang may ilang nag-uusap tungkol sa isang kakaibang estranghero. Aba, yung banyaga raw na kasama ni Ivy, sabi ng isang tindera. Hindi daw talaga taga rito, parang bigla na lang sumulpot.
Hindi napigilan ni Amiel ang tanong. Sino ba talaga yung lalaking iyon? Ewan, sagot ng tindera, bahagyang nagulat sa biglang tanong ni Amiel. Pero parang matagal na niyang kilala si Ivy. Iba ang pakiramdam ko sa kanya. Parang may tinatago. Isang gabi, habang nagmumuni-muni si Amiel sa harap ng kubo, bigla siyang nakarinig ng paggalaw mula sa paligid. Nang tiningnan niya ang likod ng kubo, tumambad sa kanya ang isang aninong tila humihila sa kanya. Pilit niyang iniiwasan, ngunit hindi niya maitanggi ang panlalamig na bumalot sa kanyang buong katawan. Mabilis siyang tumakbo pabalik ng bahay, ngunit sa kanyang pagpasok, isang aninong bantay ang biglang sumulpot mula sa pintuan ng aparador. Walang babala, bigla na lang inundayan si Amiel ng anino ng isang matalim na bagay. Sa bilis ng pangyayari, natumba siya at ramdam niya ang hapdi ng sugat sa kanyang tagiliran. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ngunit bago tuluyang mawala ang kanyang malay, naramdaman niyang parang may kakaibang puwersa mula sa aparador ang lumalapit sa kanya. Isang malamig na hangin ang dumaan, at ang anino ay biglang nawala. Amiel, huwag kang susuko! Narinig niyang boses na hindi niya matukoy kung kanino galing. Nang magising siya, nakahiga siya sa kanyang kama, at tila hindi na masyadong masakit ang sugat. Agad niyang tiningnan ang aparador. Nakatikom ito, ngunit alam niyang ang mismong puwersa nito ang tumulong sa kanya. Habang nagpapagaling, narinig niyang muli ang mga usapan sa baryo tungkol sa pag-aalay. May sinasabi ang mga matatanda na para muling maselyuhan ang portal, kailangan ng isang alay, isang buhay na konektado sa tatlong anino. Hindi ito basta usap-usapan, tila may bigat ang sinasabi ng mga tao. Nakaupo si Amiel sa harap ng kanyang bahay nang lumapit si Aling Sela, ang mananahi. Amiel, sabi nito, alam mo bang may balitang kumakalat? Ang batang Ivy daw, may sinasabing plano. Parang ikaw ang napili nila. Nagulat si Amiel. Anong ibig mong sabihin, Aling Sela? Hindi siya gagawa ng masama sa akin. Magkaibigan kami. Tiningnan siya ng matanda, puno ng awa. Hindi ko alam, Amiel. Pero maging handa ka. Hindi lahat ng kaibigan, nananatiling kaibigan. Ilang araw pa ang lumipas bago tuluyang nahanap ni Amiel si Ivy. Sa pagkakataong ito, nagkita sila malapit sa kubo, ngunit hindi tulad ng dati, malamig ang tingin ni Ivy. Ivy, anong nangyayari? Tanong ni Amiel. Nasaan ka nitong mga nakaraang araw? Hindi agad sumagot si Ivy. Sa halip, lumapit ito at itinuro ang aparador. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng pagiging bantay, Amiel? Tumango si Amiel. Oo, at alam kong kailangan nating hanapin ang paraan para tapusin ito. Alam mo ba, sabi ni Ivy, na hindi ako ordinaryong tao dito? Apo ako ng ikatlong anino. At simula nang mabuksan mo ang aparador, naramdaman kong ito na ang pagkakataon para makuha ang kapangyarihan ng aking ninuno. Nagulat si Amiel. Anong ibig mong sabihin, Ivy? Anong kapangyarihan? Muling pagbuksan ang portal, sagot ni Ivy. Ang boses ay malamig. At sa pagbukas nito, ikaw ang magiging alay. Dahil ikaw ang huling bantay, ang dugo mo ang susi upang maibalik ang lahat ng nawala sa amin. Hindi makapaniwala si Amiel. Tiningnan siya ng matanda, puno ng awa. Hindi ko alam, Amiel. Hating gabi nang magsimulang magtipon ang mga matatanda ng baryo sa gitna ng dilim. Ang ilan sa kanila ay may dalang mga lumang lampara, ang iba naman ay hawak ang mga sagisag na minanapa sa kanilang mga ninuno. Ang lahat ay tila nakadarama ng kaba, ngunit determinado nilang tapusin ang sumpa ng aparador. Tumigil ang lahat sa harap ng kubo, kung saan ang aparador ay nakatayo pa rin sa gitna ng anino. Tumayo si Amiel sa gitna ng kumpulan, hawak ang isang pangilawang kandila na nagsisilbing tagapagliliwanag sa kanyang harapan. Naroon din si Lolo Inyong, nakaupo sa isang mababang upuan, habang mahigpit na hawak ang kanyang tungkod. Ang kanyang mukha ay maputla, at bakas sa kanyang mga mata, ang hindi maipaliwanag na lungkot. Ito na ang oras, sabi ni Aling Sela, ang pinakamatandang babae sa baryo na may hawak na isang lumang anting-anting.
Kung hindi natin ito maselyuhan ngayong gabi, baka hindi na natin makontrol pa ang anino ng asubal. Lola, sigurado ba kayong magagawa natin ito? Tanong ni Amiel, pilit itinatago ang nanginginig na tinig. Kahit ako, hindi ko alam kung paano ko haharapin si Ivy. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan at sabay-sabay silang napatingin sa kubo. Lumitaw mula sa madilim na landas si Ivy, suot ang isang balabal na may ukit ng sagisag ng 3 anino. Sa kanyang kamay ay ang espada ng kalinangan, isang sinaunang sandata na ipinasa mula pa sa kanilang mga ninuno. Ang matalim nitong talim ay kumikislap kahit sa mahina lamang na liwanag ng kandila. Amiel! Sigaw ni Ivy, halatang puno ng galit at determinasyon. Ang oras na ito ay hindi na mapipigilan. Ang dugong ramas ang magbabalik ng lakas ng aming ninuno. Humakbang si Ivy palapit sa kanila at parang nagbago ang ihip ng hangin. Lahat ng matatanda ay nagbitaw ng mga dasal at panalangin. Ngunit bago pa makalapit si Ivy sa grupo, humarang na si Amiel sa kanyang daan. Tumitig siya sa kaibigang minsang naging matalik na kakampi, ngunit ngayon ay isang taksil na tagapagmana ng 3 anino. Ivy, wika ni Amiel, hindi mo kailangang gawin ito. Kung kailangan ng sakripisyo, hindi dapat ito para sa kapangyarihan. Hayaan mo akong tulungan kang tapusin ito. Ngunit ngumiti lamang si Ivy, isang ngiting walang bakas ng awa. Hindi mo nauunawaan, Amiel. Hindi ito tungkol sa kapangyarihan lamang. Ito ay tungkol sa paghiganti, sa pagtama ng mali. Ikaw, na huling tagapagmana ng lolo mo, ang susi upang maibalik ang kalakasan ng 3 anino. At ang asubal ang magiging bagong mundo natin. Hindi na naghintay si Ivy ng tugon. Sa isang mabilis na galaw, itinataas niya ang espada upang hampasin si Amiel. Ngunit maagap ang binata. Tumagilid siya at mabilis na gumamit ng kahoy mula sa kanyang paligid upang saluhin ang espada. Nagkabanggaan ang kanilang sandata at ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Habang naglalaban sila, nagsimulang gumalaw ang mga anino mula sa loob ng asubal. Tumagos ang ilan mula sa portal at lumaganap sa paligid. Ang mga matatanda sa baryo ay nagtipon-tipon at pinagtulungang itaboy ang mga ito. Ang mga dasal at panalangin nila ay tila nakakatulong, ngunit hindi sapat upang tuluyang maiparamdam sa mga anino na sila'y nilalabanan. Sa loob ng asubal, nagpatuloy ang madugong labanan ni Amiel at Ivy. Si Amiel ay halos ubos na ang lakas, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng umatras. Sa bawat hampas ni Ivy, sinisikap niyang umiwas at gantihan ang suntok. Sa kabila ng kanilang pisikal na sagupaan, ramdam niya ang matinding bigat sa kanyang dibdib. Ang bigat ng pangungulila sa dating kaibigang ngayoy naging kalaban. Ivy, hindi pa huli ang lahat! Sigaw ni Amiel, pilit na umiiwas sa isang malakas na hampas ng espada. Kung pipigilan natin ang portal na ito, maibabalik ang kapayapaan. Kapayapaan? Balik ni Ivy, ang boses ay puno ng puot. Ang kapayapaan ba ang dahilan kung bakit tinaboy ng lolo mo ang ating mga ninuno sa ganitong lugar? Ang kapayapaan ba ang dahilan kung bakit kami naging anino lamang? Hindi, Amiel. Hindi ko na nanaising bumalik sa ganyang buhay. Sa gitna ng kanilang laban, biglang lumagpak ang espada ni Ivy. Napaatras si Amiel, naghahanda sa susunod na galaw. Ngunit sa halip na muling umatake, itinuro ni Ivy ang basag na katawan ng aparador. Tingnan mo, wika niya. Kahit nabasag ang katawan nito, nananatili ang portal. Isa na lang ang paraan para maalis ito. Isang alay, isang buhay. Napatingin si Amiel sa portal. Naroon pa rin ang liwanag at anino na dumadaloy mula sa loob ng asubal. Alam niyang hindi pwedeng magpatuloy ito. Alam niyang kailangan niyang tapusin ito, kahit pa ang kapalit ay ang kanyang sariling kaluluwa. Mali ka, Ivy, mahinang sabi ni Amiel. Ang sagot sa lahat ng ito ay hindi paghiganti, hindi kapangyarihan. Ang sagot ay sakripisyo. At kung kinakailangan, ako na mismo ang tatapos ng lahat. Bago pa makapagsalita si Ivy, mabilis na tumakbo si Amiel patungo sa portal. Sa isang iglap, naramdaman niyang ang kanyang sariling espiritu ay hinihila ng puwersa ng asubal.
Ang kanyang katawan ay nanatili sa lupa, ngunit ang kanyang diwa ay tuluyang pumaloob sa portal. Isang matinding liwanag ang bumalot sa buong lugar. Sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat ang pagkawala ng bigat sa hangin. Ang mga anino sa paligid ay naglaho, at sa unang pagkakataon, naging tahimik ang kapaligiran. Tumigil si Ivy sa kanyang kinatatayuan. Sa kanyang kamay ay ang espada ng kalinangan, ngunit hindi na ito kumikislap. Tumingin siya sa harap ng basag na aparador. Wala na ang portal. Wala na si Amiel. Ang lahat ng naroroon, kabilang si Lolo Inyong at ang matatanda ng baryo, ay napatingin sa kanya. Tahimik ang lahat, ngunit ramdam ng bawat isa ang sakripisyong ginawa ni Amiel. Isa siyang bantay na hindi natakot harapin ang anino ng kanilang nakaraan. Matapos ang huling liwanag na bumalot sa buong baryo, tila huminto ang oras. Wala nang naiwan sa dating puwersa ng asobal. Ang mga matatandang nakapaligid sa kubo ay tahimik na nagmasid sa pangyayari, habang ang basag na katawan ng aparador ay nagmistulang isang walang buhay na relic mula sa nakaraan. Si Amiel ay naroon pa rin, nakahandusay, ngunit tila wala ng malay. Ang kanyang mukha ay mapayapa, ngunit ang kanyang katawan ay parang natanggalan ng bigat. Isinakay siya ng ilang kalalakihan sa isang makalumang kariton at dinala sa bahay ni Lolo Inyong. Bagamat buhay pa si Amiel, walang sino mang makapag-ising sa kanya. Bata pa siya, sabi ni Aling Sela, habang pinagmamasdan si Amiel na nakahiga sa isang lumang kama. Marami pa sana siyang mararating, pero napakabigat ng sakripisyong ginawa niya. Tumango si Lolo Inyong, pinipilit ang sarili na manatiling matatag. Siya ang huling ramas na nagdala ng sumpa ng 3 anino. Ginawa niya ang hindi ko nagawa noong kabataan ko. At dahil doon, may nararapat tayong gawin. Sa loob ng 3 taon, habang nasa koma si Amiel, itinalaga ni Lolo Inyong ang kanyang panahon sa pagbuhay ng kasaysayan ng 3 anino. Ipinondo niya ang naipon niyang yaman upang itayo ang museo ng 3 anino, isang simpleng gusali sa gitna ng baryo na naglalaman ng mga lumang kasangkapan, diary, larawan, at kahit ang basag na bahagi ng aparador. Naging isang lugar ito kung saan maaaring magtungo ang sinuman upang maunawaan ang nakaraan ng kanilang baryo. Hindi ito upang ipagdiwang ang masalimuot na kasaysayan, kundi upang maging aral na hindi na dapat maulit ang ganoong pagkakamali. Habang abala si Lolo Inyong sa pagtatatag ng museo, si Ivy naman ay tuluyang nawala sa mata ng karamihan. Ayon sa chismis, umakyat daw siya sa bundok na di kalayuan sa baryo at doon na nanirahan bilang isang ermitanyo. Walang nakakakita sa kanya maliban sa ilang mga mangingisda na nagsasabing natatanaw nila ang kanyang anino sa taas ng bundok, laging nakaluhod sa harap ng isang bagay na tila altar. Ang hindi alam ng marami, ang altar na iyon ay ang basag na bahagi ng aparador na isinama ni Ivy noong gabing natapos ang lahat. Hindi niya makayang iwanan ang pirasong iyon, na para bang iyon lamang ang natitirang koneksyon niya kay Amiel at sa nakaraan nilang dalawa. Araw-araw, maagang gumigising si Ivy upang magdasal sa harap ng basag na kahoy. "Patawarin ninyo ako," pabulong niyang sambit. "Kung nagkulang man ako, ito lang ang tanging alam kong paraan upang humingi ng kapatawaran." Samantala, ang katawan ni Amiel ay nanatiling tahimik at walang galaw. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang isip ay puno ng kakaibang panaginip. Sa bawat gabi ng 3 taong iyon, ang parehong tanawin ang bumabalik. Isang parang napuno ng liwanag. At sa gitna, isang figura na pamilyar, ngunit hindi niya matukoy. Lagi niyang naririnig ang tinig ni Ivy. Hindi galit, hindi masaya, kundi may halong pag-asa at pangungulila. "Natapos na, pansamantala," palagi niyang sinasabi. Ngunit sa panaginip na iyon, laging may nararamdamang kulang si Amiel, parang may bagay na hindi pa tapos. Minsan, sa kalagitnaan ng isang panaginip, tinanong niya ang figura, "Sino ka? Bakit mo sinasabi na natapos na? Anong ibig mong sabihin sa pansamantala?" Ngunit sa halip na sagot, laging ngiti lang ang nakikita niya bago magising sa parehong tahimik na mundo.
Nang matapos ang 3 taon, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagmulat ng mata si Amiel. Una niyang nakita si Lolo Inyong, ang kanyang lolo, na bahagya ng humina mula sa nakaraang taon, ngunit nanatiling nakabantay sa kanyang kama. Napatayo si Lolo, halos hindi makapaniwala sa nakita. "Amiel, salamat sa Diyos!" Napasigaw si Lolo, nanginginig ang mga kamay habang hinahawakan ang pisngi ng kanyang apo. Pero si Amiel ay tila naguguluhan. "Lolo, ano pong nangyari?" tanong niya. Ang boses ay bahagyang mahina ngunit puno ng pagtataka. "Matagal kang nawalan ng malay, apo," sagot ni Lolo. "Huwag mo munang pilitin ang sarili mong alalahanin ang lahat." "Nasaan si Ivy?" biglang tanong ni Amiel, hindi na nagdalawang isip. Ngunit si Lolo ay umiling lang. "Matagal na siyang umalis," sagot ni Lolo. "Wala na siya rito." Hindi na nagtanong pa si Amiel, ngunit sa kanyang isipan, patuloy ang pagbalik ng parehong panaginip. Bakit hindi niya maalala ang nangyari? At bakit parang napaka-importante ng mga salitang naririnig niya sa panaginip na iyon? Sa bawat araw na lumilipas mula nang magising siya, palagi niyang iniisip ang isang bagay. Natapos na ba talaga? O may paparating pang panibagong kabanata? Matapos magising ni Amiel mula sa 3 taong koma, unti-unti siyang bumalik sa normal na takbo ng buhay. Sa kabila ng hindi maipaliwanag na pagkawala ng malay at mga panaginip na tila kumupas na sa kanyang alaala, sinikap niyang muling buuin ang kanyang kinabukasan. Sa tulong ng natitirang pamilya at mga kaibigan, nagpatuloy siya sa pag-aaral at sa paglipas ng panahon ay nagtapos ng kursong kasaysayan ng sining at arkitektura. Ang kanyang layunin, ibahagi ang mga kaalaman sa kasaysayan ng bayan at palawakin ang pag-unawa ng mga susunod na henerasyon sa sining at kultura ng kanilang lugar. Nagdesisyon si Amiel na maging propesor sa isang unibersidad sa kalapit na lungsod. Sa kanyang mga klase, madalas niyang ginagamit ang mga halimbawa mula sa kanilang sariling baryo, ang mga lumang bahay na yari sa kahoy, ang mga makukulay na habi ng kanilang mga ninuno, at ang mga kwentong kaugnay ng misteryo ng mga kasangkapan na nagmula sa malayong panahon. Ngunit kailanman ay hindi niya binanggit ang aparador. Para sa kanya, iyon ay bahagi ng isang nakaraang masyadong komplikado upang maipaliwanag sa iba. Mas pinili niyang gawing inspirasyon ang mga simpleng aral mula sa karanasan, ang halaga ng tiwala, sakripisyo, at responsibilidad. Isang araw, habang nagtuturo ng klaseng may kinalaman sa mga disenyo ng lumang kasangkapan, may lumapit na estudyante kay Amiel pagkatapos ng leksyon. Si Diane, isang tahimik ngunit matalinong mag-aaral, ay may daladalang lumang cabinet na natagpuan niya raw sa bodega ng kanyang lolo. "Sir Amiel," sabi ni Diane, ipinapakita ang maliit na kahoy na cabinet. "Natagpuan ko ito sa bodega namin. Sabi ng lolo ko, mula raw ito sa isang baryo sa norte. Mukhang pareho siya ng estilo sa mga sinasabi niyo kanina sa klase. Pwedeng makita po ninyo?" Tinanggap ni Amiel ang cabinet at agad niyang napansin ang kakaibang disenyo nito. Pamilyar na pamilyar sa kanya. Ang ukit ng kahoy, ang kurba ng mga gilid, at ang texture ng ibabaw nito ay tila direktang galing sa kubo ng kanyang lolo. Ramdam niya ang bigat ng nakaraan habang hawak ito. "Maganda ang pagkakahubog nito," sabi ni Amiel, pilit na tinatago ang kaba sa kanyang boses. "Saan mo nga ulit ito natagpuan?" "Sa lumang bodega po namin," sagot ni Diane. "Madalas daw itong tinatago ng lolo ko at sinasabing espesyal. Pero hindi ko alam kung bakit. Kaya dinala ko po dito para malaman ninyo kung anong klaseng kasangkapan ito." Habang pinupunasan niya ang alikabok sa ibabaw, napansin niya ang isang bahagyang nakaangat na bahagi sa ilalim ng drawer nito. Maingat niya itong hinila at tumambad ang isang ukit na tila hindi bahagi ng orihinal na disenyo. Ang kanyang pangalan, Amiel Ramas. Napahinto siya, hindi makapaniwala. Ngunit mas nakakagulat ang petsang nakaukit sa ilalim. 20 taon mula ngayon. Hindi pwedeng maging aksidente ito. Bulong ni Amiel sa sarili habang nakatingin sa nakaukit.
Isinara niya ang drawer at tumingin kay Diane. Salamat sa pagdala nito, Diane. Baka kailangan ko itong pag-aralan ng mas mabuti. Pwede ko bang hiramin ito ng ilang araw? Tumango si Diane, walang ideya sa bigat ng kahulugan ng cabinet na iyon. Opo, sir. Kung ano man pong mahanap ninyo, pakishare na rin sa amin sa klase. Nakakatuwang alamin ang kwento ng lumang kasangkapang yan. Nang umalis si Diane, agad na isinara ni Amiel ang pinto ng kanyang opisina. Tahimik niyang pinagmasdan ang cabinet, hinahaplos ang bawat bahagi nito, habang iniisip kung paano at bakit ito napunta kay Diane. Ang pagkakaukit ng kanyang pangalan at ng petsang hindi pa dumarating ay parang isang babalang hindi niya mawari. Napagtanto niyang hindi pa tapos ang kwento. Hindi ito simpleng pagkaligtas mula sa asobal. Hindi ito isang pangkaraniwang kasangkapan. Ang aparador at ang lahat ng katulad nito ay tila umiikot sa iisang cycle. Isang siklo ng pagbabantay na walang katapusan. At ngayong muli itong lumitaw sa ibang anyo, alam niyang hindi siya maaaring magpabaya. Sa loob ng ilang araw, iniwasan niyang ipakita ang cabinet sa iba. Sinuri niya ito ng mabuti, ngunit hindi niya mabuksan ang drawer kung saan naroon ang ukit ng kanyang pangalan. Tila naipit ito ng misteryosong mekanismo na hindi niya mahanap. Napansin din niya na sa tuwing tinititigan niya ito ng matagal, parang may naririnig siyang mahihinang bulong mula sa kawalan. Hindi malinaw, ngunit sapat upang patindihin ang kaba sa kanyang dibdib. Dahil sa takot na baka muling maulit ang nangyari noon, naghahanap siya ng lugar kung saan maitatago ang cabinet. Nakakita siya ng isang maliit na vault sa basement ng universidad na halos walang gumagamit. Doon niya inilagay ang cabinet, siniguradong hindi ito basta makikita ng sinuman. Ngunit hindi natapos doon ang kanyang gawain. Bawat gabi pagkatapos ng klase, tahimik niyang sinimulang isulat ang kwento. Hindi para ibahagi kaagad sa iba, ngunit para maitala ang lahat ng nalaman niya. Simula sa misteryo ng aparador, ang kanilang paglalakbay ni Ivy sa Asobal, hanggang sa pag-ukit ng kanyang pangalan sa isang kasangkapan na tila nababalot ng sumpa. Sinimulan niyang buuin ang kwento sa anyo ng isang nobela, hindi para sa kasikatan kundi para magkaroon ng paraan ang susunod na henerasyon upang maunawaan ang sumpa at misteryong bumalot sa kanilang pamilya. Habang sinusulat niya ang bawat salita, muling bumalik ang ilang alaala na tila nakalimutan niya matapos ang koma. Naalala niya ang mga anino, ang boses ni Ivy, at ang mga hindi natapos na tanong. Sa proseso ng pagsusulat, unti-unting bumabalik ang mga sagot. Ngunit kasabay ng pagbabalik ng mga alaala ay ang panibagong tanong. Kung ang cabinet na ito ay dumating sa kanya dala ng isang estudyante, ilan pa kaya ang nasa mundo? At hanggang kailan niya maitatago ang kwento bago muling magising ang sumpa? Paglipas ng maraming taon, tumira si Amiel sa isang simpleng bahay sa Burol. Malayo ito sa baryo, tahimik, at nakapalibot sa kanya ang berdeng mga puno at malarosas na kalangitan tuwing dapit hapon. Sa kanyang tabi, nakatayo pa rin ang basag na aparador, ngayon ay nakapaloob sa isang makapal na salaming case. Pinatibay niya ito upang masigurong walang sino man ang muling makapagbukas nito, at ang makintab na salamin ay parang nagpapaalala sa kanya araw-araw ng mga pinagdaanan niyang pakikibaka. Sa kabila ng katahimikan ng kanyang bagong tahanan, hindi naging tahimik ang isip ni Amiel. Ginugol niya ang huling mga taon ng kanyang buhay sa pagsusulat ng nobela na pinamagatan niyang Mga Anino ng Aparador. Sa aklat na ito, isinalaysay niya ang buong kwento, mula sa unang pagkakataong nakita niya ang aparador hanggang sa mga aninong nagmula sa Asobal, ang laban niya kay Ivy at ang kanyang sakripisyo upang tapusin ang sumpa. Bagaman may mga detalye siyang bahagyang binago upang maging mas makulay ang salaysay, nanatiling totoo sa puso ng kwento ang aral tungkol sa sakripisyo at responsibilidad. Nagulat si Amiel nang ang kanyang nobela ay maging tanyag, hindi lamang sa baryo kundi sa buong bansa. Ito'y ginawang pelikula, isang epikong obra na umantig sa puso ng maraming manonood. Maging sa mga eskwelahan, naging bahagi ng kurikulum ang nobela. Ang kwento ng mga anino at ang kabayanihan ng isang simpleng binata
ay ginamit bilang inspirasyon upang turuan ang mga kabataan tungkol sa kahalagahan ng pagsasakripisyo para sa kapakanan ng nakararami. Ngunit kahit sa kanyang tagumpay bilang manunulat, may mga pagkakataon pa rin na nararamdaman ni Amiel ang bigat ng nakaraan. Ang aparador na nasa tabi niya, bagamat nakaselyo na, ay tila nagbabantay pa rin sa kanya. Hindi na niya naririnig ang boses nito, ngunit alam niyang hindi pa lubusang tapos ang lahat. Isang gabi, habang tahimik siyang nakaupo sa kanyang maliit na upuan sa tabi ng bintana, sinimulan niyang sulatan si Celine. Si Celine ay anak ni Ivy, ang kaibigan at kaaway na minsang naging mahalaga sa kanyang buhay. Si Ivy ay nawala na rin sa mata ng maraming tao, ngunit ang alaala niya ay nananatili sa batang si Celine. Isinulat ni Amiel ang kanyang mga iniisip at iniwan ito bilang kanyang huling habilin. Celine. Sa mahabang panahon, tinangka kong unawain kung bakit ako ang napili upang maging bantay. Akala ko noon, sapat nang tapusin ang sumpa upang magkaroon ng kapayapaan. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, naunawaan ko na ang paglalakbay ay hindi lamang para tapusin ang sumpa. Ito'y tungkol sa pagiging bantay sa isang bagong panahon. Ang bawat henerasyon ay may tungkuling buhatin ang bigat ng nakaraan upang ang susunod na henerasyon ay magkaroon ng pagkakataong mabuhay ng may kaalaman at liwanag. Hindi mo kailangang mag-isa sa pagbabantay, ngunit tandaan mong ang responsibilidad ay laging nananatili. Amiel. Pagkatapos isulat ito, marahan niyang ibinaba ang panulat at tumitig sa liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana. Alam niyang papalapit na ang wakas ng kanyang paglalakbay. Hindi siya natatakot. Sa halip, dama niya ang kapanatagan. Ginawa niya ang lahat ng kaya niyang gawin upang mabigyan ng saysay ang kanyang buhay at maipasa ang kaalaman sa susunod na salinlahi. Kinabukasan, natagpuan na lamang si Amiel na tahimik na natutulog sa kanyang upuan. Hawak pa rin ang papel kung saan niya isinulat ang kanyang huling mensahe. Hindi na siya nagising. Isang payapang pamamaalam sa isang buhay na puno ng hamon at kabayanihan. Ngunit nang siya'y ilibing sa burol na iyon, sa tabi ng kanyang tahanan, may kakaibang nangyari. Isang bagong aparador ang lumitaw malapit sa kanyang puntod. Ang itsura nito'y halos kapareho ng unang aparador. Makinis na garing, may mga ukit na simbolo, at may misteryosong aura. Sa unang tingin, walang pumansin. Ngunit nang dumaan ang isang gabi, may narinig na bumubulong sa hangin. Isa pa, huling bantay.